Sa huling tala ng NDRRMC, umabot na sa 8 ang patay sa pagbaha at landslides mula pa noong weekend. Magbabalita, Simon Gualvez. Wala na po kaming madaanan. Parang awan nyo na po. Nagmamakaawang humihingi ng tulong ang residenteng si May Soriano matapos magkaroon ng landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City kagabi. Ang mag-asawang ito, pilit naghukay dahil natabunan ng anak. Jemima! Yung bahay nyo yan sa taas? Yung bahay nyo sa taas yan? Ay sus! Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, 3 bahay na may 100 nakatira ang nadaganan ng pagguho. Patuloy pa ang paghahanap sa mga nawawala. Rumagasa naman ang kulay putik na tubig na baha mula sa barangay Pico, La Trinidad, Benguet. May drainage project sa lugar pero hindi pa tapos kaya hindi rin kinakaya ang maraming tubig mula sa malakas na ulan. Marami rin nagbagsakang puno at nagkalat ng mga tipak ng bato. 1 linggo na kasing umuulan sa La Trinidad. Nakita nga po natin na talagang ang dami pong mga soil erosion, landslide na naitala dito. It's equivalent to normal rain in a rainy season. Isang buwan na ulan. Dahil sa landslide, nananatiling sarado ang Cannon Road. Meron din kasamang malalaking tipak ng bato. Kaya hindi nagpapakakampante ang mga nakatira sa lugar. Unang kahit walang sabi ng mga barangay na evacuate, kung naramdaman mo na may abiso ng bato dyan na nagulong ay umalis ka na. Nabuksan na ang Baguio Bawang Road o Nagilian Road matapos magka-landslide. Passable din naman ang Marcos Highway. Tuloy pa rin ang ilang turista kahit madalas zero visibility dahil sa makapal na hamog. Mula pa kahapon, tuloy-tuloy ding nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam. Kumapit sa grills ng bahay na yan ng 2 lalaking ito habang tinutulungan ng isang natrap na pamilya sa Sitio Aroma sa Barangay Marulas, Kawit, Cavite noong Sabado. Mabilis kasing tumaas ang baha sa lugar. Alam namin maraming bata po yun kaya tinulungan namin. 5 bata, mga magulang nila at pati isang apo ang nailigtas. Kaya labis ang kanilang pasasalamat. Ang grabe po talaga yung agos. Sa pag dumaan ka doon, tatangayin ka po talaga. Pinakamalala naman sa Barangay Gahas at Marulas na lampas tao ang taas ng tubig. Ayon sa Kawit MDRRMO, 18 barangay ang naapektuhan ng pagbaha. Higit 300 pamilya ang inilikas. Meron pa tayo siguro mga 8 to 10 or I think mga 7 na barangays na merong tubig baha pa rin pero slowly subsiding na siya. Sa Quezon City, higit 1,000 inilikas sa Barangay Bagong Silangan dahil sa pagbaha. Malapit kasi sila sa ilog na konektado sa Marikina at San Mateo River. Kaya umabot hanggang dibdib ang baha sa ilang lugar. Pero may ilang residenteng piniling manatili sa bahay para magbantay sa kanilang gamit. Pinag-iingat lang yung mga gamit kasi pag wala talagang tao ang bahay, pwedeng mawala yung mga gamit. Hindi nakaligtas sa pagbaha ang Cainta, Rizal. Sa kahabaan ng Felix Avenue, nakasampa na sa sidewalk ang mga sasakyan. Gutter deep din ang tubig sa Vista Verde Subdivision. Habang umabot hanggang tuhod ang baha sa katabing subdivision sa San Isidro. Kapatid, ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.